Panginoong Jesucristo. Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Pwede po ba pakibati muna natin ang bawat isa ng Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year sa inyong lahat. Bagong taon, bagong simula. Kumusta po ang 2025 ninyo? Kung babalikan natin ang nakaraang taon, maraming mga biyaya, marami ring mga pagsubok, marami ding luha, marami ding kasiyahan. Subalit sa lahat ng ito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng kalakasan at ng mga biyayang nararapat para marating natin ang kaganapan ng taong ito. At buksan natin at maglakbay sa panibagong taon. Bagong taon. The church begins the year not with fireworks, not with loud sounds, but with a mother, Mary. Sinisimulan natin ang bagong taon na ito sa pamagitan ng solemnity ni Maria bilang ina ng Diyos. Bakit? Bakit natin ipinagdiriwang iyon tuwing January 1? Because every beginning needs a phase of love. Every journey needs a companion. And every year needs a blessing. Napakaganda po nung ating unang pagbasa ngayon kung paano nagbibigay ng pagpapala, ng biyaya, ng grasya ang Diyos. Hindi ho ba, ito rin ang inihiling natin sa Panginoon ngayong tayo ay humaharap sa bagong taon, sa biyaya, sa pagpapala, sa blessing galing sa Panginoon. Pero kung titingnan natin, saan ba tayo umaasa kapag sinabi nating blessing? Doon sa mga paputok, doon sa mga tradisyon, doon sa mga pamahiin kapag bagong taon? Hindi po. Ang biyaya, ang blessing ay galing sa Diyos. Today, as one calendar closes and another opens, the Word of God invites us to do these three things. Tatlong bagay po ang paanyaya sa atin ng ating mga pagdiriwang ngayon. To look back with gratitude, to look forward with hope, and to live the present moment. Balikan daw natin yung nakaraan ng may pagpapasalamat. Titingin tayo sa bukas na punong-puno ng pag-asa at isa sa buhay natin ang ngayon. Una, to look back. Magpapasalamat tayo sa Panginoon sa biyayang ating natanggap sa taong 2025. Gratitude that brings peace. You know, in the first reading, we hear the ancient priestly blessing. The Lord bless you and keep you and give you peace. Bigyan ka nawa ng Panginoon ng kapayapaan. Peace is not the absence of problems. Peace is the presence of God who has been with us all along. Ganun pala ho, kahit na marami tayong mga pinagdaraan ng pagsubok, may kapayapaan pa rin sa ating mga puso at kalooban sapagkat batid natin na kasama natin ang Diyos. So, as we look back at the year that has passed, we see joys we did not expect and crosses we did not choose. May mga tagumpay, may mga pagkukulang, may mga sugat tayong kinaharap. But peace comes when we realize this. God did not abandon us. God is always with us. Looking back with gratitude heals our past. It tells us na survive ko ang taong 2025. Maraming mga kapatid tayo
ang nawala sa taong ito. Maraming mga kapatid tayo ang bumagsak sa taong ito. Marami sa mga kapatid natin ang nagkaroon ng problema sa taong ito. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, naririto tayo at narating natin ang kaganapan ng taong 2025 at tayo'y naglalakbay sa panibagong taon. Bakit? Sapagkat kasama natin, kapiling natin ang Diyos. Balikan natin si Maria, ang ating pinagdiriwang ngayon. You know, Mary teaches us this kind of looking back. Kahit si Maria, ginagawa niya yung bagay na ito. She remembers not with bitterness, but with trust. So, when we bless the past stops haunting us. Pero kapag ang tingin natin sa nakaraan ay hindi biyaya, hindi kapayapaan, nandoon ang takot, nandoon ang pangamba. Pero sana makita natin na anuman ang ating nakaraan, ito ay biyaya pa rin ng Diyos sa bawat isa sa atin para patatagin tayo. Yun po yung una, to look back with gratitude. Pangalawa, to look forward in hope. Magsisimula tayo na punong-puno tayo ng pag-asa. St. Paul, in our second reading today, reminds us that when the fullness of time comes, God sent His Son, born of a woman. Doon sa lumang tipan, inaasahan nila ang Mesiyas. Subalit ang tao talikod ng talikod sa Diyos. Ang Diyos nagpadala ng hukom, hindi nila pinakinggan. Nagpadala ng mga hari, hindi pa rin pinakinggan. Nagpadala ng mga propeta, hindi pa rin pinakinggan. At nang dumating ang takdang panahon, ang Diyos hindi na hari, hindi na propeta, hindi na hukom ang kanyang ipinadala, bagkus ang kanyang bugtong na anak na isinilang ng isang babae. This is the deepest meaning of a new beginning, my dear friends. God enters our time. Hindi lang bagong petsa ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng bagong pagkakataon. Sino po rito ang nagkaroon ng New Year's resolution last year na siya ay magda-diet na? Sino rito ang may New Year's resolution na hindi na siya magra-rise? Sino rito ang may New Year's resolution na siya ay mag-e-exercise na? Sino rito ang may New Year's resolution na magpapakabait na siya? Anong nangyari? Mataba ka pa din. Ganun pa rin. Pero mga kapatid, binibigyan tayo ngayon ng bagong pagkakataon, bagong simula, na nawa ang mga bagay na ito ay magkaroon ng bunga. Bunga. Kaya nga kung makikita ninyo dito sa harapan, hindi po ito yung 12 binog-binog, ano? Hindi po. Ang ipinapakita dito ay sa pamagitan ng bagong taong ito, magkaroon tayo ng bunga sa pamagitan ng ating pananampalataya. At ano yung bunga ng pananampalataya natin? Sa pagkapit natin sa ating pag-asa. Alam nyo, nakakatakot yung bukas. Bakit? Kasi uncertain. Nakakatakot yung future. Bakit? Kasi hindi natin alam ano bang mangyayari sa kinabukasan. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayong matakot na kumapit sa pananampalataya. Huwag tayong matakot na mamunga ng sagana. Bakit? Sapagkat kasama natin, kapiling natin ang Diyos. Yun po yung pangalawa. We look forward in hope. Pangatlo at panghuli, ano yung pangatlo? To live the present moment. Diba? Yung salitang present, pare-pareho yan, no? Present, ano? Yan po nga, yung naririto, biyaya, regalo sa atin ng Diyos, ano? Kaya nga kinakailangan natin isabuhay yung ngayon. Narinig natin sa ating ebanghelyo, nagmamadali yung mga pastol. Saan sila pupunta? Doon sa Belen. Sa buhay natin, marami tayong minamadali, ano? Minamadali na pag-aaral, minamadali na trabaho, minamadali na
Kahit kayo love life, minamadali din. No? Maraming minamadali sa buhay. Kaya nga yung iba, parang mga instant na lang. Pero sana, magmadali tayo na pumunta sa Belen. At doon sa Belen, makita natin si Jesus. Kasama natin siya. Kapiling natin siya. In the Gospel, Mary treasures all these things and ponders them in her heart. Bago pa dinala ni Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan, dinala na ni Maria si Jesus sa kanyang puso at kalooban. This is perhaps our greatest struggle today. We are always ahead of ourselves, or we are always behind ourselves. Rarely, where is God ngayon sa kasalukuyan? Masyado tayong abala at stress anong mangyayari sa atin sa bukas. Masyado tayong napakukulong kung ano man ang nangyari sa atin sa nakaraan. Pero ang importante ay yung ngayon, yung kasalukuyan. Peace is found not in yesterday or tomorrow, but today, where grace is available. You know, Mama Mary teaches us to live the present moment with faith, to listen, to ponder, and to trust. Makinig, pagbulay-bulay, at magtiwala. When we live the now with God, even the ordinary becomes sacred, and even uncertainty becomes bearable. Tatlong bagay po ang pinagnilayan natin ngayon. Bagong taon, 2026. Ano nga bang taon to? Sabi nila, taon daw to ng, hindi ko alam kung year of dog, monkey, no, snake. Hindi po to taon ng mga hayop. Bagkus, 2026 ay AD. Anong ibig sabihin ng AD? Anno Domini. Year of the Lord. Ang taong 2026 ay taon ng Panginoon. At kung ito ay taon ng Panginoon, wala tayong dapat na ikapangamba sapagkat kasama natin siya. Panginoon, salamat sa taong 2025. At ngayon na kami humaharap sa panibagong taon, dulutan mo kami ng mga biyayang nararapat para aming marating ang kaganapan nito. Amen.